Ay, ito. Ito sila. Yes, one of the largest aquariums in Malaysia. O, tignan nyo. Meron silang pa-honeymoon package. Kung mag-honeymoon kayo dito, Ano yun? Anong katao-tao? Ang lawak ng space din kapag ganyan, kita na lahat. Ang ganda ng airport nila. Guys, touchdown sa Ang ganda naman ng aeroplano natin. Tignan nyo, oh. Ayan na. Welcome to Naturally Langkawi. Hello guys! I'm back again with another vlog and now we're here sa KLIA Terminal 2 dahil pupunta po tayo sa isa sa pinakamagandang places dito sa Malaysia, sa Langkawi! So actually, ibang vibe ang maibibigay ng Langkawi kumpara dito sa Kuala Lumpur and also sa Penang. So parang beach vibe yung mga magagawa natin doon. And ngayon, let's go! So domestic flight tayo guys for today's video. Level 3. Yan. Alam nyo, share ko lang sa inyo, hindi talaga planado na magpupunta tayo dito sa Langkawi. Biglaan lang natin siya binup like 2 weeks before. Parang ganun lang yung level. Kasi, supposed to be, yung 3 days natin ngayon, kasi 3 days lang tayo sa Langkawi eh. Babalik din tayo sa Kuala Lumpur. Nakabook talaga tayo sa Kuala Lumpur hanggang April 7. So, dapat magre-rest lang tayo dun sa 3 days na yan. Kasi birthday week natin to guys, just in case. Kung hindi nyo pa alam, birthday po natin sa April 8. Opo, wow, talagang binanggit. So, sabi kong ganun, kaysa mag-staycation tayo at mag-rest na lang muna, pwedeng ang gawin natin, mag-rest tayo pero sa ibang lugar naman na parang new sa atin, para at the same time may chill. Tapos nag-search ako, kasi dapat din, yung ibang part naman na yun, parang half day, pupunta tayo ng Putrajaya or parang Ipoh na area naman dito sa Malaysia. So, ko, okay, sige, maglangkawi na lang tayo. Kasi napakadami ko naririnig na magandang words about this area. So, sabi ko, okay, check tayo. And also, alam nyo, nag-check tayo sa trip.com. So, ang ginawa ko, kung mura, sabi ko gano'n, kung mga below 6,000 pesos na round trip flight, sige, go na natin. And alam nyo, ang nahanap natin, itong trip natin ay worth 6,000 plus pesos lang round trip at 3 days 2 nights na hotel. So isipin nyo, hotel plus flight, 6,000 plus lang. Di ba, ang mura na nun, good deal na yon. Ang mura talaga ng mga domestic flight dito from here sa Malaysia going to other cities, tapos from Thailand going to other cities din niya, and also from Indonesia going to other cities. Sa atin kasi medyo mahal eh, pagka mga domestic. Ngayon, sige, mag-departures na tayo. And tingnan nyo naman guys, yung suot natin, very pang beach. And hindi na rin tayo bumili ng maleta. Kasi 3 days lang. So, ito lang dala natin. Backpack lang. Parang ganyan, sige, wag na tayo magmaleta kasi extra pa yun sa magiging bayad. Kaya, ang ganap natin for today's video ay wala. Hindi na tayo mag-check-in na baggage. Ito siya. Grabe, nakita na naman natin to. Dito yung mga panahon na tayo ay nagpunta sa ano. Ano yan? Papunta tayo sa ano? Sa Almaty. Sa Kazakhstan. Diba? It's getting. Ayan. So, nasa pinakababa yung atin. AK6324. Pinakababa na may open. So, sa check-in S sa T. Let's go. Tapos ito nga pala yung mga ano nila, international flights nila. Oh my God, may Almaty. 12:45. Yan yung flight nila, Bobs. Yung kasama natin sa previous vlog. Ang saya. I miss Almaty so much. Planning ako guys na bumalik tayo someday doon. Pero combo ng Almaty then Astana. Pero soon pa yan. Medyo matagal-tagal pa siya. Okay, so nanigurado tayo. Nagtanong tayo sa mga staff. Okay lang kahit hindi na tayo pumila sa merong manned na counter. Kahit sa mga kiosk na lang tayo. Kunin na lang natin yung boarding pass. Then, tada! Tapos na. Pupunta na tayo sa entrance ng security check. Ayan. Airline check-in. So, ito yung ating flight. Ayan. Ayan, check-in lang. Enter booking number. Lalagay nyo lang yung 6-character booking number. Ayan siya. Okay. Coconut Man. Moonhead. Oh, sorry, we can seem to process. Ay, ba't ganun? Pala yung nalagay natin kanina. Okay, check-in tayo.
Kunin lang natin ang ating confirm boarding pass. Tapos after nito, pwede na tayong pumasok. Ganun lang kadali. That quick and easy. Oh my God, guys! May nakita tayo na nakaka-proud Pinoy! Hulaan nyo kung ano. Guess what? In 3, 2, 1. Tanan! Jollibee! Tuwan-tuwa, tuwan-tuwa. Ayan o. Ano to? Ayam goreng. Burger. Spaghetti. Appear tayo. Appear tayo. Appear, tapos nag-shake hands. Sige, Jollibee, go. Iwan na kita dyan sa Malaysia. Ito yung area for domestic departures. Pin 2. J and K. Ayan na. Ito yung itsura dito. Domestic departures. Meron din dito mga duty free, candy party area. Also guys, kung kunyari nagta-travel kayo tapos with the person with disabilities and also with senior citizens, dito sa KLIA, mayroong free buggy service. So priority ang naka-wheelchair, buntis, hindi, may baby pala to. Nakalabas na pala, Ivan. Ano yan? Tapos ito, buntis at senior. Every 10 minutes siya, okay? Ngayon, tara na sa boarding gate. Yan. Tingnan nyo, pupunta sana tayo dito eh. Pero K2 pala tayo. Doon pala yung area natin. Pero, punta muna tayo sa The Coffee Bean. Kasi we're going to buy a drink. So, first time natin yung try. Kasi may nagsuggest sa atin, isang napakabuting viewer natin. Iwan, what if para kunyari matcha tapos ang iano mo is non-dairy na milk. Oo nga, never ka pa nagawa yung non-dairy kasi laging ginagawa natin oat milk kan, ganyan. So let's try it. Ayan, dyan, coffee bean and tea leaf. So ayan, matcha green, 21.50. Pagka ba matcha green, mayroon na bang yun, milk? Or pwedeng pure matcha? Tapos may oat milk matcha green din, 24.50 naman siya. Pero diba, as far as I know, yung oat milk is non-dairy naman siya. Diba? Or almond. Kasi lagi tayo nag-oat milk. Try natin almond naman. Sige, order tayo. Oo nga, never pa natin na-try yung almond. Sige, try natin. Though, ma-oat milk kind of person kasi tayo eh. Even then. So, tayo, outside. Diba lagi ko minimension sa inyo yun? We have just landed at Langkawi International Airport. Please remain seated until the fasten seatbelt sign is switched off standing. Guys, let's go sa Langkawi! Ang ganda naman ng aeroplano natin. Tignan nyo Yung parang sticker, may tawag dyan, nakalimutan ko lang. Taki din yung outfitan natin, Luto, ako para lang tayo talaga nagpuntang Boracay, ganung vibe. Na nagdala lang ng backpack. First time natin to super light packer, talagang level na to the highest level. Ayan na! Welcome to Naturally Langkawi. Grabe, iba din yung arrivals area. Para tayong pumasok sa museum mo. Ano to? Okay, carousel number 2. The birthplace of Malaysia. Ang ganda nga. Super! Isa to sa may pinakamagandang airport na napuntahan natin sa Malaysia. Tapos ito yung mapa niya. So ito yung mga tourist spots na pwede nating puntahan if ever. And also reach sila sa waterfalls, sa peaks and caves, sun, sea and sand, thrill and adventure, heritage and culture, and also golf course. Ito yung mga attractions na sikat. Usually ganyan yung mga pinupuntahan natin syempre. Ayan. Ito guys, nakita ko sa TikTok na sabi ko, puntahan natin kaya itong Dream Forest Langkawi. Kasi tingnan mo, award winning. Diba? Alam nyo, share ko lang din also, maliit yung airport nila pero super modern and efficient. And aside from that, parang walang halong joke time ito sa buong
sa buong travel history or experience natin, ito so far yung airport na may tuturing nating coldest. Ang lamig! Hindi sila nagtitipid. Or, pwede din namang, paano ka naman kasi Ivan makakaramdam ng lamig o init? Kasi tingnan mo naman yung itsura mo. O, di ba? Naka-short at naka-chinelas. So, kidding aside, this airport, ang layo niya sa mismong Pantay Chenang is 20 minutes. Yung Pantay Chenang, yun yung sikat na tourist area dito. Tignan niyo, may taxi booth dito. Ayan, arrivals, Katiban, Katiban, Kelwar, ibig sabihin, way out. Yan, we're here, Dream Forest, welcome to Langkawi. Salamat datang. O ang ibig sabihin yan ay welcome. O, diba may paikot-ikot pa tayong gano'n, nahilo tuloy tayo ngayon. Oo. Sino may kasalanan? Kung ano-ano kasi pinagagagawa mo. Ang ganda ng airport nila. Alam nyo, grabe, ang dami ko na sinabi dito, airport pa lang to ha, airport pa lang to. Kasi parang for me, minsan kasi, yung mga turista, like us, turista tayo dito, parang, pagbaba mo pa lang sa airport, may tendency na ma-judge mo yung lugar because of the airport. Sabi ka, ay, ang ganda, ay, ang lamig, ay, ang init, ay, ang sikip, ay, ang ganyan, ay, ang ganyan. Tapos ito, ang ganda na first impressions natin. Dito sa Langkawi. Oh, Bato Caves, dyan tayo umakyat kahapon. 33 degrees Celsius, umakyat tayo. Muntik pa tayo makagat ng unggoy. Dyan yun. Ayan. Wait, di pa pala tayo nagba-brunch. We need to brunch. Yan. Time check, it's already 2:02 p.m. Yan. So dito, mayroong mga currency exchange. Kayong makikita, may telecommunications for eSIM if ever kung gusto nyo. So para lang aware kayo kung magkano, 18 Malaysian Ringgit unlimited for 7 days. Yung pricing nila dito sa airport. Unlimited internet, hotspot, and local calls. Pero, mas may recommend ko sa inyo is, kunyari, Kuala Lumpur pa lang, ganyan or so on, bumili na lang kayo ng eSIM. So, yung eSIM, mabibili niya yan sa Klook. Yung link, ilalagay ko sa ibaba. Para same tayo ng experience, mabilis naman, hindi na interrupt. Meron din sila ditong Plaza Premium Lounge. Dito sa side na to, ayan. Rento. May food garden. Ayan, may mga stores pa dito. Diba? Yung food garden nila, ito yung food court. Pero parang hindi ganoon kadaming laman, no? In fairness, sa tagal na natin dito sa Malaysia. Sa tagal, ay ba parang wala ka pa dyang 8 days? Old Town, di pa natin natitikman tong Old Town. Ever. Ito, Little Walk. Little Walk. Ay, may Zeus Coffee din. Naalala ko guys, yung Zeus Coffee, kailan ba to? Sa Armenia, if I'm not mistaken, sa Armenia natin nabanggit yan. Sinabi ko ganun, parang nagkikreate tayo sa Zeus Coffee. Tapos, hindi natin alam that time na Malaysian brand pala siya. Kasi nakikita ko lang siya sa Metro Manila and also, hindi tayo aware na Malaysian brand siya. And nakita din natin siya sa Cebu. Ganong level. So, try natin yung Zeus dito before we exit. Tomorrow? Or sa isang araw? Or sa isang araw sa KL na lang? Ngayon, mag-book na tayo ng Grab and from Langkawi International Airport to Adia Hotel Chenang. So, 11.33 Malaysian Ringgit ang bayad. Okay, sa card. Boom! So guys, we have decided, o diba? We have decided, kasi kasama kayo sa pagdedesisyon na to. So, doon na lang tayo kumain sa paligid ng hotel. Wag na dito sa airport. So, sabi kong ganun, para makita natin at ma-explore din natin ang surroundings. Kung madami bang mga street food or puro mga restaurants, ganyan, check natin. In fairness, medyo matagal mag-confirm dito. Ayun na, nag-confirm na siya. 3 minutes. Let's wait. Labas na tayo pa maya-maya pagka nasan dito na siya sa pabilog-bilugan na to. So guys, ito siya yung sinasabi ko sa inyo. So April 4 yung flight natin ngayon, tapos April 6 yung flight naman natin pa uwi. Tapos may hotel na rin yung kasama. Hindi pala siya 6,000. 6,000 ako na 6,000 sa inyo. So 6,964 pesos yung binayaran natin in total, flight and hotel for 2 nights. Pwede na. 'Di ba? Ang mura na nun.
So, yun nga lang, wala tong kasamang maleta. Pero sabi kong gano'n naman, iniwan naman natin yung maleta natin sa hotel natin sa Kuala Lumpur, sa Canopy. So, yun. Okay na siya. Ang mura ng mga domestic trips talaga dito. So, if ever, kung gusto nyo consider, itry nyo. Pagka meron kayo extra time. And aside from that, mura talaga in general sa Malaysia. Again, Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesia, mura dyan sa mga yan. Singapore, hindi. Hindi siya bra. Medyo may kamahalan. Diba? So, labas na tayo. Uy, chocolate! Mura daw yung chocolate dito, sabi ni Bryle. Shoot ka, Bryle! Shoot ka, Bryle! Ayan. Open sesame seed! Dahil mo ayaw na sinasabi. So, silver na sasakyan. KFY. Asan? KFY. Parang wala tayong nakikita KFY. Ay, nakita na natin. Ayun na siya, ang ating Grab. Ayan. Let's go. Hello. Okay. Super duper hot in Kuala Lumpur. Here, hot also or rainy? Yeah. Hot also. 3 months not raining. Here. I'm from the Philippines. Philippines. Yeah. Philippines very hot or raining? Hotter now here in Malaysia than Philippines. Same. Yeah. But also hot in the Philippines. Oh. No winter. Yeah. Manila. Metro Manila, yeah. I'm based in Makati, Okay. specific city in Metro Manila. But Yeah. And guys, tingnan nyo, Wings by something. Parang ang laki naman ng buildingan nito masyado nung hotel na to, no? Ayan, so 12 minutes yung ating biyahe. Tignan nyo guys yung mga dinadaanan natin, mga residential area. Parang Pilipinas lang din siya. Parang sa probinsya natin. We're here na guys sa ating hotel. Tignan niyo ang hotel natin. Ang Hotel Adia Express. At alam nyo, one of the reasons kung bakit natin binok to. Tanan, nasa harapan lang ang China Square. Sige. Ay, mayroon palang shop dito sa baba. Hindi tayo aware na may shop dito. So, perfect. Dito, ay, ang ganda. Ganda. Maganda guys yung reviews nito. And also, mura lang siya. Actually, kasi hindi ko alam kung magkano natin siya na-book. So, i-check nyo na lang. Because sa trip.com kasi natin to na-book combo yung hotel and flight. So, if ever, pwede kayo mag-check sa trip.com, sa Klook, or sa Agoda kung paano kayo makakapag-book. But kung kayo po ay mag-book ng hotels and activities, tadadadadad, ayan po ang mga codes natin na pwede nyo magamit para magkaroon kayo ng extra tipid or savings sa trip nyo. Ayan, check-in na tayo. Ito yung lobby. Ayan. Nakalagay guys, 3 p.m. pa yung standard na check-in time. Medyo matagal pa, 2:25 pa lang. And check-out is 12 p.m. Zero waste zone. Ito guys, nakapag-check-in na tayo, Hotel Adia. And nang collect sila ng heritage fee, 6 ringgit in total yung kinolekta sa atin. Kasi 2 nights tayo. So if ever, kung mas matagal kayo, mas mahal yung ringgit na heritage fee nyo. Pero sa atin, 3 ringgit per night. Though, sa inyo din naman. Okay? So, cash ang payment option or payment mode. Okay? In fairness, yung hotel natin ang haba, tagusan hanggang sa kabilang dulo. Tapos merong mga shops. Like ito, North Star. Nakikita niyo yung mga shop na yan. Explore natin siya muna before we go up. Ay, ang galing. Merong body massage, ear candle, foot massage. Ay, may foot massage. Actually, gusto ko guys magpa-foot massage tayo 60 ringgit, Sige, try natin mamaya. Though, sarado Sarado naman yung mga shops. Lagi kaya siyang sarado. Ayan, so tignan nyo, may washing machine din dito. Merong laundry, So, 1 token is 1 ringgit. So, 5 ringgit. Washing na 30... hindi. Ilang minuto?
Nakalagay ba kung ilang minuto? Walang nakalagay eh. Pero ito, 30 minutes na drying, 5 tokens. So, 5 ringgit, 5 ringgit. Tanan! Free na din yung detergent and softener. No need. Nakakatawa naman. Ayan pa. Mga shop dito. Also, this one. Iat na tayo sa hotel. Ano lang tayo, palamig lang tayo saglit, tapos labas na tayo, tapos puntahan natin yung isa sa famous tourist spot nila na malapit lang sa atin. Ito. Oh, so yung restaurant is 3rd floor. So, 2nd floor. Okay. O, tignan nyo. Meron silang pa-honeymoon package. Kung mag-honeymoon kayo dito, 50 ringgit, may patawal na 2. Tapos, ano itong Sehada Kipas? Sehada Kipas. Ito yung itsura. Hala, ang lawak naman pala. Saan? Wait, ito pala yung mga room number. Okay, dito tayo. Sana lang sa super lawak ng hotel, mabilis din yung wifi. Minsan kasi pagka super lawak ng hotel, yung wifi na yung nako-compromise. Oo, sa pinakadulo sa pinakadulo tayo na-assign. Hala pa, number 2 pa lang, 3 na to. 40, ito. Dito tayo. Let's go. Ganda. Yan. So, simple lang kasi pinaka-budget hotel tong kinuha natin. Ayan yung itsura. Bago tayo guys mag-quick room tour. So, kumunik tayo sa wifi nila and check natin, in-speed test natin. So, hindi naman ganun kabagalan at kabilisan. 18 Mbps. Mabilis na rin to kung hindi naman pang hardcorean yung gagawin nyo. Kung mag-upload lang kayo, ganyan, at mag-watch ng mga YouTube or vlogs, TikTok, ganyan, mag-upload ng mga pictures sa Facebook. So, pwede na siya. Pwede na din siya. 18 Mbps, 18.3 yung download, yung upload 17. This is good na. So, nakalagay din dito yung mga item price list if ever, I think kapag ka nakasira kayo. So, jug kettle is for boiling. Plain water lang daw nakalagay. Totoo naman, dapat naman ganyan. So, may glass bottle na provided din sa bawat room, which is nasa labas yung dispenser kanina, nakita nyo. Dito sa area na to, ayan yung hair dryer blower. May extra saksakan, salamin. So, ito usually ginagawa nating working area ganyan. Then, refrigerator. Ayan siya. Ngayon guys, let's do a quick room tour. So, pagpasok nyo, ito agad ang bubungad sa inyo, itong pinakapintuan. Then, dito sa side na to, yung toilet. Actually, kung titignan nyo, yung toilet, maluwang. And wala nga lang, tawag doon, yung paharang and also parang shower curtain. Walang ganun, pero it's okay. So, ayan, mayroong heater. And also, may bidet naman siya. Tapos, ito yung sink. Di ba? Super neat lang. And maliwanag, ganun. Maaliwalas yung vibe niya. And ayan, may patawal sila dyan and also extra tissue. Ayan. So, dito sa side na to naman, ayan naman yung lalagyan ng luggage. Pero since yan lang yung dala natin, so yan lang yan. And sa side naman na to ay ang TV. And ito, mayroon silang pa-plancha. And yung pakabayo, di ba? Yun yung Tagalog na yun yung Tagalog ng iron stand. So, pakabayo. Ayan, mayroon siya dyan. Plus, sa side na to, ito lang. Super quick and easy lang nung mismo natin, room tour. Kasi, ang lawak ng space, then kapag ganyan, kita na lahat. So, may dalawang bed dyan, single bed. So, meron kitong bedside table na nasa gitna. May palam and also telephone. And dito, ayan, mayroong open cabinet dito, tapos mayroong isang naka-close. Plus, refrigerator and table. Diba? So, again, working area, ganyan. Though, ang honest review ko lang sa refrigerator nila, alam niyo yung parang, di ba may mga refrigerator sa atin na parang nilalagyan nyo ng uling na sa loob para mawala yung amoy. Para may certain smell siya. Though, hindi mabaho. Yung parang matagal na naka-close yung refrigerator, tapos parang may amoy ng something, pero hindi mabaho may amoy lang. So, parang ganun yung amoy niya. So, hindi naman natin magagamit yan. And ang kinaganda dito, meron din siyang balcony. Ayan, kung mahilig kayo sa mga balcony, meron here nakasama. And ang mura niyan. Natutuwa ako ang mura. 2 nights natin siyang nabook. Tapos for that price na may kasamang flight. Since baka mamaya hindi naman tayo same ng attacking gagawin na flight plus hotel combo. Kung gusto nyo separate yung pagbubook nyo, i-check natin kung magkano yung hotel price nito. Ayan. So nag-try tayo mag-check. Tignan nyo, ayan yung presyo niya sa Agoda is 2,311 per night. And tignan nyo, ang ganda ng review. So, 8.1 excellent and 4,815 so far yung nag-reviews. And again, if ever na magbubook kayo dyan, ito yung codes. Papop up natin sa screen, okay? So, for now,
magpalamig lang tayo ng bagyo kasi napakainit dito ngayon. Yung parang init na parang tumatago sa ulo mo na ang sakit, ganyan. So after this, pupunta tayo doon sa area na may nakita tayo. Kasi parang ang cravings natin ngayon is nasi lemak. Nasi lemak, isang famous food yun dito sa Malaysia. And tingnan niyo yung location natin. Hotel Adya Chenang. Ito, nasa tapat lang guys, yung mismong beach. Ayan na yung color, medyo may yellowish brown na yan. Plus, dito sa bandang baba na to, is andito yung sikat na underwater world Langkawi. Diyan, punta tayo dyan later. Then, dito naman, ayan na yung mismong, ito naman yung Pantay Chenang Night Market. So, magkakatabi lang talaga siya. And ito yung area na sikat if ever kung pupunta kayo dito sa Langkawi, di ba? Tapos ito, pinin natin to, parang sabi ko dito tayo kumain sa Chenang Signature Coffee House or ewan ko kung meron tayong makikita sa labas. And ayun o, dyan tayo nakikrave sa food na yan. Let's go guys and explore this area. Tawid tayo. 550 meters yung destination natin. Alam nyo, ang ganda ng location ng hotel natin. Look, ayun yung mismong hotel. Katabi lang niya yung Chenang Mall. And sa mall na yan, andyan yung Starbucks, Watsons, Old Town White Coffee, and many more. And meron ding McDonald's. Kumbaga napakadami yung pwedeng gawin around this area. Guys, tawan-tawa ako kasi nag-check ako ng mga nagtatag sa atin sa IG story. So if ever, kung kayo po ay first time pong nanonood, meron po tayong ibang account sa social media, sa Instagram, sa Facebook, sa TikTok, ganyan. So if ever, ilalagay ko dito yung social media platforms. Kunyari nanonood kayo ng vlog, ganyan, and you want to share online, yung iba nagtatag. So may nagtag. Ang ginawa niya is kumain sila kasi nag-crave din sila ng super sa Padkrapao. Tapos, approved sa kanila ang Padkrapao. Kasi nagtataka daw sila kung bakit lagi tayo kumakain nun. Ang alam ko may nasi lemak sa KFC eh. Sa KFC na lang tayo mag-nasi lemak. Para malamig. Yung mga ibang restaurants dito, walang aircon. Ang sarap naman maglakad dito. Tingnan nyo, yung itsura ng road. Walang mga sasakyan na nagdadaan-daanan. And siya, iba yung, hindi yung semento lang na gano'n. Sige, sa KFC na lang tayo kumain ng nasi lemak. Ayan, welcome to Chenang Mall. Ayan, tignan niya, may 7-Eleven din dito sa area natin. So usually bumibili tayo ng water sa ganyan. Ito, Kentucky Fried Chicken. Let's go! Nakatagon siya guys, dito sa loob mismo ng mall. And may withdrawhan din dito if ever you want to withdraw. Ayan siya. And dito order. Asa yung nasi lemak? Alam ko may nasi lemak, ba't parang walang nasi lemak? Alam ko meron yan eh. Check tayo dito, the chicken rice shop naman. Ano naman ang mga food dito? Ang binibigay niyang vibe sa atin, parang it's giving Kenny Rogers, no? Ganun siya. Check lang natin kung ano yung menu nila. Paano to? Ba't parang nakakalito yung menu? Ito. Mga dimsum-dimsuman. Mga Hainanese, crispy roast chicken. Ganyan. Parang hindi natin vibe ngayon yung ganyang food. Pero if ever you want to eat this kind of foods, meron dito. Ay! Pahulog siya. Dito na lang tayo, final na. Ayan. Ano to? Ayam Rio something? Ayan, dine in or takeaway. Dine in tayo. Ano to? Walang ganyan eh. Ayan, skip without rewards. Nasi lemak please. Ayun, may nasi lemak sila. 20 ringgit. Nasi lemak KFC combo. Ano to? 17, ba't mas mura? Ba't mas mura kumpara dito? Sa 2 piece pero 2 piece din to. Sige, dito tayo. So, yung hindi tayo spicy. Sa drinks, ayaw natin ng Coca-Cola. Minute Maid Fresh Orange. Ano ba pwede? Mili tayo. Di ba pwedeng water lang? Sige, orange na lang para healthy-healthyhan. Ayan. So, may sila may sauce something. Wag na yan. Tapos, ito yung mga add-on sides nila. Ano to? Cereal cheesy fries? Ay, ano siya? Ang galing.
5 ringgit. Ganyan. So, ayan. So far, yung mga ano. In total ng bill natin is 20 ringgit. Ba't naging 20? Kasi nagdagdag tayo. Okay. 20 ringgit. So, pwede kayo magbayad sa counter and gamit yung card nyo. Ito na guys, yung food natin. So, nasa lemak, may egg. Also, ito yung pinaka-sauce, chicken, and yung rice. Yung rice na nila, alam niyo yung may lasa. And also, ito, yung drinks. Parang metal na lalagyan. Yes. Di ko pala nasabi na Piper. Sayang. Sarap. Guys, tapos na tayong kumain and nagpunta ngayon tayo dito sa Underwater World, Langkawi. So, it's giving Manila Ocean Park. Ganun yung vibe. Or Sea World. But, parang sarado siya. Alam ka, tao-tao. Oh, no? Ano yun? Walang katao-tao. Ito lang kasi itinerary natin ngayon kasi syempre kadarating lang natin. So, paano? Pupul? Ganun lang ba? Baka mamaya hindi lang talaga ganun kadami yung tao sa labas. Let's check. Pupul ba? Bukas siya. Okay. Bukas siya pero hindi lang ganoon katao. Nakakatuwa naman. Kala ko hindi na tayo matutuloy. Sige, issue oh. Nice! Sige, support natin. And so, yung ticket price is yung adult is 50 ringgit. Ay, ang mahal ng international which is tayo, 62 ringgit. Okay, sige. Pasok tayo. Ito yung itsura ng ticket. So, 62 ringgit. Ang bumawa sa ating GCash card, kasi card yung pinangbayad natin, 928 pesos. Umupo muna tayo kasi ang layo ng nilakad natin. Though 550 meters lang naman. So guys, scan lang natin to. Ting! Ganun lang. Terima kasih. Ayan. So ito yung itsura pagpasok. Alam nyo ba, itong underwater world dito sa Langkawi is one of the largest aquariums in Malaysia. And over 4,000 na different aquatic species yung makikita nyo dito. Tignan nyo guys, oh. Akala ko ahas meron dito, palaka pala. Ito naman ahas, oh. Ayun. Grabe, ang laki ng palaka. Para siyang para siyang bagong balat na chicken na bebenta sa palengke. Tignan nyo, oh. Color green na parang water monitor. Punta naman na tayo sa ibang section. Ang tropical rainforest. Ayan, galing naman. May flamingo na agad. Parang ngayon lang tayo nakakita ng flamingo outside, Singapore. Ang cute. Really sila nakakagalaw dito. We're here naman sa sub-Antarctic section. Ay, seals? Akala ko Sabi ko, bakit parang walang penguin seals pala? Ayan! Nagpakita siya! Hello! Alam nyo, honest Feedback about dito sa area na to. Hindi ganong matao. Or baka mamaya kasi off-season lang tayo nagpunta. Hindi siya kasing saya ng mga ibang ay, may ka-echo. Hello! Hindi siya kasi saya ng mga iba natin na pupuntahan ng mga aquariums area. Hello! Are you there? Echo! 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 Nabaliw. Man ay African penguins! So, where are the penguins? Hi! Oh, may lumapit siya dito. Hello! Ay, ang cute. Nakita niya guys, lumalapit siya. Hi! Ayun sa atin lang siya lumalapit. Grabe ka ha. Ini-invite mo ba ako sa
Ay, mag-get na tayo dito. Parang, ano ba? Tama ba? Bakit parang napunta na tayo sa ibang dimension? Ay, ito. Ito sila. Isipin nyo, sa dami-dami ng mga nandyan, merong isang pumunta sa atin doon. Cute. Gagalaw sila, oh. Grabe guys, alam nyo, gusto ko makapunta tayo someday dito. Yung mga makakita tayo ng ganyan. Doon nakapunta na tayo sa Iceland and Finland, pero hindi ganyang vibe yung naibibigay kasi nung nakita natin. Hello! Ayan, ibang uri naman ito ng mga penguins. Ayun, parang sa cartoon. Yung penguin na parang may mahaba-habang kilay. Ay, kilay tuloy, pilik mata. Or something na meron sa ice. The Expedition to the Antarctica by Dr. Mahathir Mohamad noong 2002. Yeah. Is oo nga pala, I'll be asking some help lang sa inyo. So, sa mga nakapunta na dyan ng Antarctica, question lang to, meron ba kayong kilalang reputable or isang maganda yung service na binibigay na tour or travel operator papuntang Antarctica or any type of expedition na mayroon papunta dun sa Antarctica? So if ever po, comment down below. Gusto ko lang tignan kung magkano yung mga prices usually. Ano naman meron dito ngayon? Ay, stingray! Raise anatomy. Eyes, mouth, anus. Andito tayo ngayon guys sa jellyfish area. Ang cute oh. Wait, parang ito yung nakita natin sa Sambasulta. Oo, ito nga yun. Oo, ito nga. Na-experience na natin yan. Na nakita natin na malapitan. Remember that guys? Ang cute oh, jellyfish area. Ting 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 ting. Tapos ito naman may ilaw-ilaw. I mean because of the black light. I think ito yung nakakasting. Yung mga crab naman na to. Saan yung crab dito? Crab ba to? Asan yung crab? Crab ba to? Sa ilalim. Iba-iba. Ay, ang cute! Hello! Ay, ang cute ng starfish. Tignan nyo, ang liit. Ang liit ng starfish. Wait, nakikita ba sa camera? Ayun ang starfish. And cute, mga clownfish. Pero color black. Ito. Medyo color orange siya. Ang cute. I know. In fairness andito na yung mga tao. Oo. Sabi ko sa inyo kanina parang walang tao, di ba? Andito na sila. So, nauna lang sila ng few hours or minutes. So guys, hindi na ako nakapag-intay pero mag-comment pa rin kayo sa comment section kung may alam kayo, just in case lang naman. And nag-research na ako kung magkano yung Antarctica expedition ganyan. So may mga expedition cruises, yun yung pinaka most common way. May budget, may mid-range and also may luxury. So yung budget is from 280,000 pesos to 450,000. Yun yung budget. So yung pinakamahal naman, 850,000 pesos to 1.7 million. Ang mahal. Pero syempre, as a traveler, is parang isa yun sa mga goal natin in life. Soon. Feeling ko din na tayo sa budget. Hindi na natin kailangan maging luxury pa din. So, usually, nag-i-start yan, main starting point is sa Argentina. Sa Ushuaia, known yun as End of the World. End of the world siya. So, most Antarctica cruises depart from here. You'll cross the Drake Passage. Oh my God, yung Drake Passage. Nakikita ko yun sa TikTok. So, if ever, kung gusto nyo ma-imagine kung ano yung Drake Passage, o, diba? Habang nagkwento ko sa inyo, ayun siya, nakikinig. Chismoso ka, no? Chismoso ka, ha? So, yung Drake Passage, guys, isa siya sa parang, kung nakikita nyo mga ganun-ganunan, yung tipong maalon-alon na level, so, dadaan doon. Pero, in Jesus' name, makakapunta tayo sa Antarctica. Bibigyan niya tayo ng pagkakataon.
Yun lang, share ko lang sa inyo yun. Ay, andito si Baby Shark! Baby Shark, tutututut, tututut. Yun na guys, tapos na, end of attraction na. So parang feeling ko sulit siya. Sulit siya. Though, syempre, yung mga nakita niyo is, ano na lang yun, mga specific areas na lang yung mga naipakita ko. Pero maluwang. Maluwang siya. And malamig dun sa loob. Aside from that is okay din yung vibe. Super daming mga species din na pinakita. So, if ever pwede nyo dagdag sa Langkawi, ay tanarari niya. Tignan niyo sa exit area para may duty free na atake. Yan. Wherever you want to buy. We are back na guys dito sa ating hotel room and so far so good, okay po yung experiences natin. So syempre share ko ulit sa inyo yung quick thoughts natin. First impressions dito sa Langkawi, Malaysia. Number 1 is pag baba natin sa mismong airport is natuwa na agad ako. Nakita ko na agad yung ganda na ibinibigay nitong area na to. Number 2 is ang lapit lang nitong Chenang area, which is ito yung main tourist area or hub dito sa mismong isla. And nagustuhan ko siya. And aside from that, ang mumura din ng mga binebenta dito at yung paligid ng hotel natin, which is itong Hotel Adia, is mga well-known brands din ang mga nakapaligid. May mall tayong katabi, which is yung Chenang Mall. May Zeus Coffee, may Starbucks, may Subway. Subway na yung pagkain. And also, meron din mga KFC, kung gusto niyo mga ganyan. Meron din mga local food. Kaya lang kasi, one of the factors kung bakit hindi tayo din nag-local food, may meron sa mga local food, pero kasi nakabilad siya dun sa parang, ang init kasi dito, tapos nakikita ko nakabilad yung food. So sabi ko, ay, wag na muna. Diba kasi kapag ka sa atin sa Pilipinas, also, kapag ka kunyari nakabilad yung food, is parang makasumakit yung tiyan nyo, mga ganyan, after. So, kumain tayo ng nasi lemak, Malaysian food, or sa KFC siya. And after nun, ay pumunta tayo sa underwater world. Langkawi, ang ganda, ang sarap ng experience natin. Kasi parang for me, natutuwa ako kapag pumupunta tayo sa ganun. Nakikita niyo naman mahilig tayo sa mga ganung klaseng thing. Kasi parang aside from museum, isa yun sa mga areas na natutuwa tayo because of nakikita natin yung mga iba't ibang species, ganyan. Tapos natututo din tayo at some point. At nakakatuwa yun. And also, explain ko lang din na itong Langkawi, guys, nasa boundary na siya halos ng Thailand and Malaysia. So, papakita ko dito yung mapa ng Langkawi. So, makikita nyo yung hati mismo ng Thailand and Malaysia na talaga ng mga konting tawid lang, makikita mo na agad yung Thailand. Meron ng katabing isla din to. So, ganun siya. Mas malapit ito sa Thailand kumpara sa Penang na pinuntahan natin at kumpara din sa Kuala Lumpur. Ganung level siya. Kaya parang dito, pagka maglilibot kayo, may makikita din kayo ng mga nagbebenta ng mga Thai inhaler, may makikita din kayo mga nagbebenta ng elephant pants, ganyan. So, yun. And ang experience natin so far, super smooth and accessible yung Grab dito. Pwedeng tumatanggap sila ng mga major credit cards, kunyari Visa, Mastercard, pwede yan. And napakababait ng tao at nakakatuwa yun. Isa sa factor yun para masabing safe kayo kapag magpupunta kayo dito. So, dito naman sa hotel natin, budget hotel siya. Like, super budget. Pero maganda naman, no? Maganda naman, di ba? And also, nasa tapat lang niya yung mismong beach. So, yun guys. Maraming salamat sa pag-watch at abangan niyo pa mga susunod nating vlogs dito sa Malaysia. Again, kung di pa kayo nakasubscribe, feel free to do so at mag-follow and subscribe na kayo sa mga social media platforms natin. Ivan Digusan po. So, yun lang. Thanks!